Kakayanin niyo bang mag-duty ng mag-isa? Na kung saan ang lugar na babantayan mo ay may kaluluwang nagpaparamdam? Yan po ang kwento natin today, galing sa ating avid listener. Pero bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, hit the notification bell so you don't miss an upload. And the story goes like this. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po ay isang avid listener ng channel nyo at gusto ko rin pong i-share ang sariling karanasan ko. Hindi ko po alam kung paniniwalaan ninyo ang isusulat ko. Sa totoo lang, matagal ko ring kinwestiyon ng sarili ko kung totoo ba ang lahat ng ito o gawa-gawa lang ng pagod at takot. Pero may mga bagay na kahit anong pilit mong ipaliwanag, babalik at babalik pa rin sa alaala mo. Lalo na kapag gabi. Nangyari po ito nung nagtatrabaho ako bilang caretaker sa isang maliit na paupahang apartment sa Maynila. Lumang gusali iyon, 4 na palapag at bihira nang mapuno ang mga unit. Ang trabaho ko ay simple lang, maglinis, magbukas ng gate at magbantay tuwing gabi. Madalas akong mag-isa, lalo na sa graveyard shift. Sa unang mga linggo, wala naman akong napansin. Tahimik, boring pa nga. Hanggang sa may isang unit sa 3 palapag na palaging may problema. Kahit walang nakatira, laging may reklamo ang mga tenant sa ibaba. May tunog daw ng paghila ng upuan at mabibigat na hakbang tuwing 10 oras ng gabi. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Umakyat ako dala ang flashlight. Pagdating ko sa tapat ng unit, bukas ang pinto. Sigurado akong isinara ko iyon dati. Sa loob, may isang salamin na hindi ko matandaang naroon. At sa salamin na iyon, nakita ko ang refleksyon ko. Pero may isa pang nakatayo sa likod ko. Hindi ko makita ang mukha niya, pero malinaw na malinaw ang mga mata. Nakatitig, galit, at parang may hinahanap. Napatakbo ako pababa. Hindi na ako lumingon. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Kinausap ko ang dating caretaker ng gusali. Doon ko lang nalaman na may isang empleyado raw noon na namatay sa 3 palapag. Mag-isa, walang nakaalam, at ilang araw bago natagpuan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ako ang napili niyang guluhin. Pero alam ko ang isang bagay. May mga lugar na hindi talaga iniiwan ng mga naiwan ng takot at galit. At kung sakaling makarinig kayo ng tawag na walang boses sa gitna ng gabi, huwag ninyong sasagutin dahil baka hindi na tao ang nasa kabilang linya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. And there you have it, guys! Maraming salamat sa pakikinig nyo at sa walang sawang suporta sa channel kong ito. See you sa susunod na video. Stay safe!